Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po ang Family Rosary Crusade dito sa Church Alive. Magpapatuloy po tayo sa ating discussion tungkol sa mga katekista. Dahil kinikilala ng simbahan ang kahalagahan ng pagtuturo ng pananampalataya sa lahat ng tao, mga bata, matatanda, mahirap o mayaman, itinatag ng simbahan sa pag-udyok ni Pope Pius X at Pope Pius XI yung tinatawag na On the Better Care and Promotion of Catechetical Education noong ika-12 ng Enero 1935 pa. Ang tagal na yan. Iminungkahi nito ang paglaan ng isang araw sa bawat parokya kung kailan ipagdiriwang ng taimtim ang turo ng Kristiyano. Dahil sa mga turo ng simbahan, hindi lamang nagiging maalam ang tao sa kasaysayan, alituntunin at tungkulin ng isang binyagan, kundi naisa sa loob din niya ang mamuhay ayon sa Ebanghelyo. Kaya naman, ang tungkulin ito, bagamat iniatas sa ilang mga tumutulong na maging katekista, ay isa ring hamon at panawagan sa bawat isa sa ating mga mananampalataya. Ipagpapatuloy natin yung masaya nating discussion kasama ang dalawang katekista na mula sa Diocese of Cubao, si Ate Evelyn Bruga at si Ate April Baybayon. Ito sila uli. Good morning, ulit. Father. Good morning ulit, Father. Parang hindi tayo nagpalit ng damit. Oo nga po. It's good, no, to be with catechists, no. Ang saya. Thank you, Father. Tandaan natin yung isang linggo, no, saya ng discussion natin, no. Mga kumakanta kahit hindi marunong kumanta, nagsasayaw kahit hindi marunong sumayaw. At Evelyn, tanong ko lang, ikaw ba nakakanta ka ba? Yes, Nasayaw ka? Kumakanta po. Yung kaya mo talaga kumanta. Kumakanta po talaga. Passion ko po ang pagkanta, Father. Wow. Ang pagsayaw naman po, kasi bata pa po ako, talagang kasama naman po lagi ako sa program pagkasayaw. Kaya lang iba sinasayaw ko ngayong katekista na. Siyempre, yung mga action songs na Johnny. Animations ngayon, ano? Pero minsan pahirap na ng pahirap, ano? Ngayon po sa edad kong ito, at saka sa mga kabataan ngayon, dati po ang high school nakakasayaw pa ako ng action song. Ngayon po, hindi ka na pwedeng sumayaw. Pagtatawanan ka na po nila. Ayan. Iba na po syempre yung galaw ko sa galaw ko nung katulad niya. Pero sa mga adult, parang sinabi mo mas magaling yes, mas bata po kasi. Pero hindi po ako sumasayaw talaga, Father. Aminado po ako doon. Kahit po yung gusto ng utak kong sumayaw, pero yung katawan ko di sumusunod. Pero for the sake nga po talaga na kailangan gumagalaw talaga, lalo pag grade yung tinuturuan. Pero action songs po kaya ko pong gawin. Pero yung sayo siguro na talagang kailangan lumambot yung katawan, parang wala po talaga. Kaya sabi niyo nga po nung last na discussion natin, talagang pagtatawanan mo yung sarili mo po eh. Pero sabi nga ninyo last week, ano, di ba? Nag-workshop talaga rin kayo, no? Opo. Na siguro may mga kabataan din nagpupunta sa inyo para tinuturuan din kayo ng mga latest yung mga youth ministry kasi sa totoo lang ito lang ha. Ako aaminin ko rin ano. There was a time when I was younger, kaya ko pa eh. Ngayon, pag nakikita ko yung sayaw ng pag nagagather yung mga kabataan, sabi ko, napapangangan na lamang ako, sabi, paano nila nagagawa iyan? Kayo ba nakangangaring kayo? Nakanganga na lang din. Sana sabi ko, ganyan din ako noon. Charing. Yun na lang ang sasabihin. Ganyan din naman ako doon. Dumaan na ako dyan. Ituloy natin yung discussion na, di ba, may mga preparations kayong ginagawa bilang katekista, no? Ano pa yung mga ibang formalities na ginagawa niyo? Siyempre, tinuturuan kayo how to make lesson plans, no? Ano pa ibang mga programs sa diocese ng Cubao para sa mga katekista? Katulad nga po ngayon, before the start ng school year, meron kaming tinatawag na enrichment program talaga. Enrichment program po. Okay, so ano napapaloob doon?
Depende po sa nakikita nila na kakailangan naming topic. Katulad nung first day natin ay about integration naman yung topic namin ay binigay ni Father Jojo Cerudo. Tapos kahapon po yung detecting stress, anxiety, and depression, and road to holiness. Teka muna. Road to happiness. Detecting stress, anxiety, depression, and road to happiness. Para kanino yan? Para sa Yun, para sa inyo. At saka ano po, yung paano din namin i-handle yung mga bata kasi ang nagbigay sa amin ay isang psychologist po na si Dr. Margaret Valderrama. Margaret pala, yun po. So kanina naman po, ang topic naman namin ay about spirituality of catechist, mission of catechist. Yun po yung enrichment program. So, iba-iba po yan yearly, Father. Talagang, kumbaga, ongoing formation yung ginagawa nyo, every taon-taon. Friday, opo. Tsaka iba pa po yung every Friday namin. OGF. Okay. Yung second Friday natin ay... And then may hatid balita din po kami ngayon na program. Yung third Friday po, yung ano ginagawa nyo doon? Pumupunta po kami sa mga bahay-bahay po sa iba't ibang parokya. Yung parang ginagawa po ng ibang religion. So kami din po, nangangatok po kami. Minsan nare-reject din po talaga. Pero yun nga. nagre-reject sa inyo? Meron po. Kasi nga busy, nagluluto. Ganun. Kaya lang, Father, kasi yung pagpunta naman namin kasi sa bahay-bahay, nagsisimula kami mismo sa parish. Mass muna with the parish priest. So may blessing po kami, may basbas kami ng parish priest na pumunta. Kaya pag lumalo po kami, pwede po namin sabihin na galing po kami sa inyong parokya, sa inyong parish priest, kami pa pinadala dito, ganyan. Kasi may dinireport din po namin sa parish kung ano po yung mga namin, nakikita na encounter. Ngayon sa panahon natin, yung attention span ng mga bata ay very short po. Very short. Narinig ko misa si Cardinal Chito, sabi niya, nako, parang pag may nagsasalita sa harapan ng mga kabataan ngayon, parang nasa harapan sila ng isang screen ng computer. At any moment, i-delete ka na lamang nila. Opo. Mafe-feel mo po yun, Father. Oo. Paano Very kayo passive. nakikipag-usap sa mga batang ganyan? Tinatry pong i-get yung attention, kaya yung eye-to-eye contact, mahalaga po yung sa katekista. At mahalaga na ang nagtuturo talaga ay naglalakad po. Talagang may pa-touch-touch. Pero bawal yun. Minsan kasi napapasama po. Minsan, pero pag naman, okay naman po. Halimbawa, magkulit. Imbis na huminto ka para pagalitan, pwede mo naman siyang kalabitin lang. Okay. Kaya kailangan po talaga yung first day of school, magbigay ka na agad ng rules doon sa klase mo. Rule number 1, ano dapat ang gagawin nila pag nagkasalita ka. Kapag may makulit, anong gagawin mo. Para sila din, alam na nila kung ano yung mga strategy mo. Ano dating ng relihiyon para sa mga bata sa panahon natin ngayon? Yun po yung yung oras na nagpapahinga sila mula sa academic, di ba? Opo, parang ganun po. Yung pag-religion classes na, kaya po sila minsan unruly din or uneasy na. Kasi nga, bugbog na po sila sa sunod-sunod na subjects and then biglang sisingitan ng religion class o kaya after recess yung religion class na. So minsan parang pag-religion class, parang time for daldalan. Pero may mga ilan-ilan pa rin po talaga. At siguro yung may mga iba din po na kasi may background din po sila na talagang religious yung family. Active sa simbahan. Yun nga lang din po kasi sa religion classes po namin ngayon, hindi kami nagpapalabas ng ibang religion. So, mix-mix po. Habang nagtuturo kami ng catechesis, ng Catholic, syempre nandun po yung mga iba't ibang audience mo. Kasi iba't ibang religion po. Ino-orient naman po namin sila, Father. Bakit hindi pinapalabas yung mga other religions? Kasi ano ba ang sabi ni Jesus, di ba, na ang kaligtasan kasi ay para naman sa lahat. Hindi naman para sa mga certain, ganyan. Kaya, yun ay pinapaliwanag namin na ang pinag-uusapan natin dito ay yung tungkol sa pananampalataya, paano tayo mapapalapit sa Panginoon, na paano tayo ihahanda doon sa buhay na walang hanggan. Kaya yun ay para sa lahat. Ang panawagan naman sa kabanalan ay para sa lahat, hindi lang sa para kung ilang sino ta. Kaya a matter of motivation lang po, Father. A matter of motivation. Para ganun. Pero hirap pa rin, ano? Yes, Father. Pero mayroon pa akong nakausap, Father, kasi naging estudyante ko siya ng grade 9, third year, tas fourth year, na adik. Ng grade 8 na parang alam mo yung every time na papasok ako ay
tatawan-tawanan ka niya, magagalit ka, hihinto ka, magsesermon ka. Tapos ang sabi lang niya sa akin, okay lang yun, ma'am. Okay lang. Okay lang, magturo ka lang. Sermonan mo lang kami. Kasi akala mo lang di kami nakikinig. Pero pag kami na lang, iniisip po namin lahat ang tinuturo niyo. So yun, nagbibigay din ng inspiration po yun. Wow. Kala mo walang nangyayari, no? Pero nakikinig daw siya. Meron pala. Ano yung sa inyong dalawa, ano yung pinaka-importanting natutunan nyo bilang mga katekista? Ako po, Father, personally, syempre, yung yung commitment to live out kung ano yung tinuturo. Kasi parang hindi mahirap maging katekista na hindi rin nagsisikap na isabuhay. Hindi kami perpekto, pero nandoon talaga yung pagsunod na kung ano yung tinuturo mo, sikapin mo rin na isabuhay, kahit na maging failure ka, pero sige pa rin. So yun po yung pinaka-best talaga na natutunan ko bilang isang katekista. At least meron akong force o power na nagdadrive sa akin na magpakabuti ka. Ganun po. Ako naman po, natutunan ko to nung bagong katekista po ako. Galing po sa coordinator namin. Sabi niya, may biyaya sa pagsunod. At sa 8 years ko po na pagiging katekista po ngayon, yun po yung kapag nawawala na po ako minsan ng pag-asa or parang napapagod na po ako. Lagi ko pong naaalala po yung word na yun yung salitang may biyaya sa pagsunod. Kaya po yung pagiging katekista po ngayon, iniisip ko po talaga ito isang biyaya at isang pagsunod. So kahit na sa kabila ng hirap po, yung mga maraming challenges sa mga estudyante, sa lahat ng ginagawa namin bilang isang katekista, yung pagsasabuhay ng tinuturo namin. Pero lagi, at the end of the day, lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, may biyaya sa pagsunod. So yun po. Mabilisan lang. Huling tanong, bakit pa kayo hanggang ngayon katekista? After 20 years, after 8 years, bakit katekista pa rin kayo? Dahil masaya pa rin naman po kami sa ginagawa. Alam ko po, iniiwan mo ang ginagawa mo pag hindi ka na masaya. Pero kung nagiging masaya at lalo pang nagiging mas masaya ka pa sa ginagawa mo, kahit na may kahirapan talaga yung gawaing ito, kaya po siguro yun po yung nagpapanatili. At saka, because Christ is the center of our work. Amen. Masaya. Masaya po kaya nananatili pa ako. At yung happiness po na yun, ito po yung nagbibigay po sa akin ng lakas na magpatuloy pa rin. Na sana umabot ako ng 20 years. More than that. And more. more. Sana po umabot pa ako sa ganun. Pero yun nga po, magiging masaya ako kasi nandito po si Jesus. Siya po yung nagbibigay ng saya. At habang nandito po siya, sasaya po ako. At sana yung saya na yun maipaabot po dun sa mga estudyante ko. That's nice. No? So, mabuhay ang mga katekista. Mabuhay si lalo, Cristo. lalo na Yes. sa Diocese ng Cubao. No? Thank you, Father. Siyempre, sa lahat ng katekista sa buong Pilipinas. No? Pero in a particular way, thank you sa Yes, Catechetical Commission ng Diocese of Yes, Cubao for Father. helping us na at least maibahagi ninyo ang inyong karanasan. At saka thank you din po, Father, dun sa aming si Bishop Nesong Choco, isa din po sa mga inspirasyon po ng mga katekista. Yes. Oo. Thank you, ha? Thank you po, Father. Makalipas ang ilang paalala, magbabalik po ang Family Rosary Crusade.